Okay, so hello guys, hello mga katipid tips. So ngayon, gagawa po tayo ng nachos pang negosyo at bukod po doon is pwede rin po itong panghandaan. Alam naman po natin, ngayon ay bare months na, so maraming ganap, di ba? So itong recipe na i-share ko sa inyo is ito yung lagi namin ginagawa dito sa bahay. Kasi madali lamang po siyang gawin kahit yung panganay ko is kayang-kaya. Kapag meron kaming ina-attend na halimbawa handaan sa kamag-anak namin, dinadala po talaga namin to at talaga lang pong nasasarapan sila. Ngayon, unahin na po natin ang oil, 2 tablespoons. So, uunahin dito ay yung pagigisa po ng ating meat na gagamitin. Lagyan na natin yung garlic. So, ito, alam mo, kalimitan namin pong kinakain. Kapag midnight na, kapag laging nagugutom, kung kailang patulog na, saka mga nagugutom, meron agad-agad na bubunutin, di ba? Sunod na din natin ang sibuyas. Lagyan na din natin ang beef. Ito po ay din ng 150 peso. Pag ganyang nag-brown na siya, ngayon pwede na po tayong maglagay ng pampalasa. So mabilis lamang po itong lutuin. Lalagay ako nito, isang nor. Estimate po ito ay 1 tablespoon. Lalagyan na din po tayo ng pepper. Kunting asin at saka sugar para balanse yung tamis at alat. Pinagsama ko na siya. Last ingredients, maglalagay ako ng basil leaves. So dito, kalimitan, oregano po yung ginagamit po namin. Naubusan po ako, basil na lang yung natira. So pwede na po yan. Kapag na-mix na po natin yan, pwede na po ito. Bang-bango, grabe. So ready naman natin yung mga toppings. So unahin na natin itong white onion. Lagayatin lamang ng cubes. Ito naman kamatis, tinanggalan na po natin yan ng buto. Ang gayat din po ay square. So mas better po sa kamatis natin ay maliba lang para pag kinagat-kagat is malutong. Gagayatin din po natin to ng square. Para square to, rectangle. So, dito naman sa repolyo natin, haba-haba yung gayat niya na maninipid. Ito pwede nating i-design sa gilid-gilid, tapos pwede rin naman nating siyang i-slice. Ang gagawin ko, yung pinakadulo, kukuhanin ko para meron tayong idea sa pagdi-display sa gilid-gilid. Tapos, itong malulutong sa dulo, isasama po natin yan dun sa nachos po natin. Ito, mura lang naman po itong lettuce na to. Basta sa palengke po tayo bibili. Kasi medyo mahal po sa grocery. Ito, 8 pesos lamang po ito. Tapos gagamit tayo dito ng cheese. Daily queso po yan kasi masarap din siya. Tapos mura pa. So may sukat po ito na 10 grams bawat slice. Gagamit tayo dito ng whole corn soy jolly ang ating ginamit. So baka naman. I-drain lang natin. So ito, kapag dinarain na natin, ang kalalabasan na timbang ay 250 grams or 1/4. So dahil okay na yung ating mga toppings, ngayon mag-assemble na po tayo. Pero bago po yun, titimbangin ko po muna itong beef po natin. Kung ilang grams na po yung kinalabasan. Kasi kung gagawin po natin itong pang business, is dapat may idea po tayo. Pero kung pang bahay, pang handaan, di ba? Carry belts na yan, pag halu-haluin na natin yan. Yung niluto natin na 150 pesos, ang kinalabasan na timbang nun ay 221 grams. Okay? So lagay din natin dito. Kung gagamitin po natin packaging ay itong ganitong tab. Ang size po nito ay 750 ml. Yung nachos na gagamitin po natin yung ganito. Yung may nakalagay na tortilla. Meron isang klase pa nito na medyo mas makapal pagka nachos niya. Yung mas type ko to, mas manipis, saka talagang iba yung lutong niya. Kaya mas bet ko to. Ang brand ko ay SNB, Snack ng Bayan. So, ang bili ko po dito ay 85 pesos at 500 grams na. Ito nabibili sa mga pilihan ng mga pasalubong, mga chicha-chicharon. So, pwedeng gawin natin dito per order. Basta ito, isisil nyo lamang kung mabuti. Kasi ang ginagawa namin dyan, pag-atikha po kayo nito. Halimbawa, kung mahilig kayong magaganto, or kahit ano bang yung mga tumitigas, yung mga tumitigas, ano ba yan? Halimbawa, yung nagbukas kayo ng mga juice, di ba, titigas yun, yung mga powder, i-hit nyo lang. Mura lang po ito, parang nasa 100. So, kung order kayo, maglalagay po ako ng link dyan.
Maglalagay na tayo sa packaging po natin. So, yung isang serving natin, idea, dito sa lalagyan na gagamitin ko, 50 grams. Ating lettuce, dahil on the spot na siyang kakainin, lalagay na natin dyan sa gilid. Pero kung tatakpan naman yan, is scary naman kasi bababa naman siya. Maglagay na tayo ng repolyo. Sa repolyo, 20 grams. Sa pipino natin, 20 grams. Then, tas yung ating kamatis. Tapos yung beef po natin, sasaktuhin na natin na 7 order yung makukuha po natin. So, tinimbang natin to ay 220. Yung ilalagay natin karne dito ay 31 grams. Ilalagay na po tayo nitong ating corn. Yung 10 grams na cheese. Medyo iset aside lamang natin at gagawa naman tayo ng ating sauce. So, ito yung enjoy na gagamitin po natin, yung kanilang cheese dip powder mix. Ang kagandahan po dito, pwedeng hindi natin timplahin lahat kung ilan lamang po yung may order o yung kailangan po natin. Sigurado na hindi tayo masasayangan ng ingredients po natin. So, maglagay lang tayo ng 1 tablespoon or estimate 10 grams. Tapos, 3 tablespoon ng hot water. Kapag lumamig na, lalapot pa po yung pinakang sauce po natin. Okay, so nung pinagsama na po natin yung ating cheese at saka yung ating water, pinakantimbang na nito is 50 grams. Okay, so para sa akin yung isang order na yon is sakto na po dito. Yung hindi na po sila tipo na mabibitin. So ayan, para makita natin itsura. So pwede na natin siyang i-layer. Wow, sarap naman na ito. So, itong inilagay natin is tumitimbang siya ng 230 grams. Hindi po kasama yung timbang ng tab doon. So, ngayon, ito yung ready to serve na at ready to eat na. Ngayon, bigyan ko naman kayo ng isa pang idea na pwede po natin gawin dito. Kung ipapa-order natin online, di ba, sa mga ka-work po natin. Let's start. So, maglalagay tayo dyan ng 50 grams yung pasya dito. Tatakluban lang natin. Tapos, gagamit pa tayo dyan ng isang microwavable tub. Ito yung tipo na pan-take out, diba? So, ilagay natin dyan si lettuce. Yung design natin sa gilid. 20 grams. Kamatis. Yung cheese natin. Yung toppings. Diba may lettuce tayo, yung sa dulo-dulo, yung malutong, pwede pa naman natin yung ilagay din sa gilid-gilid. Magdagdag tayo ng ilang piraso. Pwede maglagay din tayo ng konting basil dyan. Dagdag aroma ng atin pong nachos. So, ito yung ating nachos, yung atin pong toppings. Tapos, yung pinakang sauce natin is pwede tayong gumamit ng ganitong lalagyan ng ice cream para naman hindi ganyang kauhaw yung atin pong cheese. So, pipili po tayo ng saktuhan lamang po yung cheese natin para mas maganda pong tingnan. Tapos, may bago na ngayong packaging, yung ganito. So, iba't iba din po yung size nito. Kadikit na yung takip. So, mas maganda din siyang tingnan, mas cute. Na-order din po online. Plastic na lang po ang kulang at ready to deliver na po. Diba? So ngayon, syempre okay na tayo dito. Ngayon is titikman na po natin. So ito yung ating ready to eat na, yung meron ng cheese sa ibabaw. So diba, overload. Tapos ito yung take out natin. So ito na yung titikman ko, yung meron ng cheese. Ayan. Sandukin lang natin yung toppings na. Wow! Mmm! Okay, so hindi ko na siya mauubos kasi habay po yung ating video. So, unang-una, dito sa isang serving na to, is pwede po dito ang 1 to 2 person. Pero yung 2 person na yon sigurado, busog na din po sila dito. Kasi yung isang tab po natin na 750 ml, napaka-loaded po nito. Ang kagandahan dito, kahit tigto 20 grams lang yung inilagay po natin, so madami na siyang tingnan. Kasi madaming klase yung inilagay po natin. Mas maganda siya kasi maa-appreciate po yun ng magiging customer po natin, yung bibili sa atin
natin. Sasabihin nila yung nachos doon sa tindahan na yon, ang sarap-sarap doon kasi ang dami ng lako. So talagang kitang-kita yon dito sa inassemble po nating nachos. Tapos, sa lasa naman po nito, mga katipid tips, panalong panalo. At kung igagawa po ninyo yung family ninyo, sigurado magugustuhan po ito at mabe-very good po tayo. Ang bango-bango ng amoy niya, alam mo yung amoy salad? Tapos, nagpasarap din yon yung ating basil leaves, para medyo may kakaibang lasa. Hindi lang basta nachos, may nalalasang herbs. Tapos dito pwede rin po ang oregano. Yung oregano talaga lagi yung ginagamit ko dito. So dahil wala akong oregano, basil yung ginamit ko. So okay din siya. Mas masarap kung maglalagay tayo ng herbs kasi bawat kinakain, para bang nasa isip natin na anong herbs yung inilagay. Kumbaga, parang merong flavor yung ating nachos. Hindi lang basta beef, hindi lang basta nilagyan ng gulay, merong flavor. Ang sarap talaga. Yan. Okay, so ngayon ay magkokosting na po tayo at yun lagi ko pong sinasabi, magkokosting pa rin po tayo ng sa atin kasi iba't iba po tayo ng lugar, iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. Basta dito po sa video na ito, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing. So ngayon, umpisahan po natin sa tortilla na ginamit po natin. Bali ito pong 500 grams ay makakakuha po tayo dito ng 10 order kasi 50 grams po bawat tab. At ang halalabasan po na 8.5 po ang puhunan kada 50 grams. Ngayon, yung beef naman po natin, so 150 pesos po yon. At yung pinakang ginisa natin, bawang sibuyas, sabihin na po natin na 8 pesos. At sa pampalasa po natin, kasi kakaunti lamang naman po yun, yung Knorr liquid seasoning, salt, sugar, at saka yung oregano na inilagay po natin, so sabihin na lamang na 10 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 10 pesos para sa labor at saka sa gas, kasi saglit lang naman po siyang lutuin. Kaya ang total ay 178 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 7 order na makukuha po natin. At ang kalalabasan po nun ay 25.42 po ang pinakampuhunan po natin kada isang 31 grams na inilagay po natin kada isang order. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung mga gulay na inilagay po natin. So, umpisahan po natin sa kamatis, 20 grams. So, piso lamang po yung pinakampuhunan, 50 pesos po ang kilo. White onion, 90 ang kilo. Bali, yung 20 grams ang kalalabasan po nun na puhunan ay 1.8. Ngayon, sabihin na po natin na 2 pesos para meron po tayong pag-a-adjustan. Medyo mahal po yung pipino dito sa lugar namin, 110 pesos. So, ang puhunan po dun ay 2.2 pero sabihin na po natin na 3 pesos. Yung repolyo, 55 pesos. So, may puhunan na 1.1. Sabihin na po natin na 2 pesos, isama na din po natin yung pinakang basil na ilalagay po natin kung magta-toppings po tayo. Sa lettuce po natin, ito, medyo mahal ang kilo, 300. Pero madaming na po tayong makukuha. Katulad po nitong binili ko, 8 pesos lamang po yun. Pero madami na mapapaggamitan. May puhunan lang na piso. So, sa one corn po natin, 45 pesos. At sa 250 grams or 1/4, makakakuha po tayo ng 25 na orders sa timbang po na 10 grams. Puhunan na 1.8 po kada 10 grams. Okay, sa cheese sauce po natin, yung kay Enjoy. So, bili ko dito online ay 88 pesos. Ngayon, hindi naman po natin masasabi na lagi po tayo ay free shipping. Yung in-order ko, ang total niya na ay 121. So, ito po ay 1/4. At kada isang order, babawas po tayo dito ng 10 grams. At may puhunan po yon na 4.85. Ngayon, sabihin na po natin na 5 pesos yung pinakampuhunan po natin sa cheese sauce para sa itutubig po natin. Okay? So, ngayon, na-costing na po natin lahat pag plus-plus-plusing po natin. At ang kalalabasan po nun ay 49.72. Pero, pa-plus pa po tayo doon. Ang pinakang packaging po natin, 750 ml. Bali, ito po ay 6 pesos. Pero, sasaktuhin na po natin na 10 pesos para kung maglalagay po tayo ng sticker, mura lamang po yun. At kung ibubukod po natin yung pinakang sauce po natin. So, gagamit po tayo ng sauce cup. Kaya, ang total po ng puhunan ay 60 pesos. Yan, ngayon yung bentahan po nito nakadepende pa rin po sa atin. So, ito po ay idea po lamang. Pero ako, tutusin ko na siya ng 80 pesos. So, kapag minus yung pinakang puhunan, may tubo po tayo na 20 pesos po kada isang tab. So, ngayon, para meron lamang po tayong idea, halimbawa, nakasampung order po tayo, posible na po tayo tumubo ng 200 pesos. So, hindi na masama kapag mga nag-uumpisa pa lang, di ba? Kasi, kapag talagang kinarir po natin yan, hindi po imposible na lalago po yun. Ngayon,
Halimbawa, yung katulad yung packaging po natin, yan, nakabukod yung tortilla, nakabukod yung pinakang toppings, tapos yung sauce po natin, nakabukod din. So, ito, pwede nating ibenta ng 90 to 100 pesos. Kasi gagawin pa ulit tayo ng isang packaging, lalagyan ng toppings, at saka nung pinakang sauce cup po natin. Tapos, plastic. So, para sa akin, hindi na siya mahal tingnan kasi hindi po natin tinipid sa packaging. Marireceive po nila na maayos yung kanila pong nachos na binili. Tapos, yung pinakang sauce din is nakabukod. Kaya sa halagang 100 pesos para sa akin hindi nalugi kasi talagang presentable nilang matatanggap yung produkto po natin. Malaki rin po yung posible po nating tubuin. Kasi 'di ba, yung 60 pesos na pinakampuhunan po natin doon, mag-a-add lamang po tayo nito. So nasa 30 plus na po yung posible po nating tubuin kada isang order. Dito sa pagdinegosyo, basta sasamahan po natin ng sipag at tiyaga, hindi po imposible na kumita po tayo araw-araw kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Galingan lamang po natin yung pagpo-post po natin sa social media at sigurado tayo po ay kikita. So, bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit ako na idagdag na negosyo ay idea po sa inyo, lalo na po ngayon na bare months na. So, kailangan natin kumayod para magkaroon ng extra income at meron po tayong may pangregalo sa mga mahal po natin. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video. Bye!